Sa darating na linggo na, nalalapit na po yung Father's Day, ay isang ama naman ang tiyak na magbibigay sa atin ng inspirasyon sa ang ating kikilalanin ngayon. Sino siya? Panoorin po natin ito. The call of fatherhood is in fact a call of sacrifice. It is a call that will cost him all that he has. Ngunit para kay Attorney Erwin, ang pagiging ama ang nagtulak sa kanya para mas abutin ang kanyang pangarap at huwag itong sukuan. Nung mapasok na ako sa UP, BS Zoology, mahirap pala yung laboratory. So, shift bigla sa political science, nako, sabi ko pwede na lang siguro na baka pwedeng mag-law pagkatapos ng political science. Aral sa gabi, trabaho sa umaga. Ngunit sa kabila ng pagiging abala sa buhay, ay may naging kapamaraan ng Diyos para siya ay makatagpo ng kanyang kabiyak. May katrabaho ko, tapos sabi niya may kapatid siya, pinakita niya sa akin yung picture, uy, sabi ko baka pwede ko makilala yung sister mo. From there, nakilala ko naman. And then, sabi ko, parang ito na yung gusto kong mapakasawa. Naging girlfriend ko hanggang sa nagpakasal na kami. Oo, dito na kami nagkakilala at dito na rin kami kinasal. Pero nung nag-immigrate kami, wala pa kaming anak. Kaya doon na ipinanganak yung anak namin in 1988. So after a year. Hindi man natapos ni Attorney Erwin ang kanyang degree dito sa Pilipinas dahil kinailangang mag-migrate, hindi pa rin siya nawala ng pag-asa para sukuan ito. Malaki ang struggle kasi pagdating mo doon at nag-apply kang trabaho doon sa linya na gusto mo, ang hinahanap nila, local experience. Hindi imported experience ang gusto nila, yung local, yung doon sa US. Or education. Parehong wala ako noon. So, sabi ko nga, kailangan hindi ka mapili, lalo na kung may pamilya ka, hanap ako ng trabaho. Ang nakuha kong trabaho, yung courier messenger. Later on, nakapagtrabaho ko as gas meter reader, sabi ko sa sarili ko, kailangan may mangyayari sa buhay ko. Kaya nag-apply ako na mag-aral sa law school. Kaya panggabi na naman ang aral ko doon. At least doon, 3 years lang yung law school. Pero 4 years ako kasi evening course ako. At ika nga, mala super dad while pursuing his dreams ang naging buhay ni Attorney. Nag-aral ako mga siguro 4 or 5 years old na siya nung mag-start ako na mag-aral ulit. So, ang gagawin ng anak namin, nasa kinder na yata siya noon. Sabihin niya, Dad, halika na, matulog na tayo. So, sabi ko, anak, magbabasa pa ako . So, hihilahin ako noon. So, sabi ko, sige, sasama ako na muna matulog. Pag natulog na, tsaka ako magbabasa ulit. Paano raw namin nagagawa? Hindi, babawasan mo lang yung tulog mo. Yan nga ang mahirap dyan . Walang eskwelahan para maging ama . Kaya, kailangan lang medyo, play it by ear. Ika nga, di ba? So, pag umiyak yung anak mo, puntahan mo. Alamin mo kung anong dahilan. Masasabing challenging ang pagpapalaki ng anak sa abroad dahil sa mga pamamaraan, lalo na sa paaralan. Ngunit hindi ito naging hadlang para mapalaki ng maayos ang kanilang nag-iisang anak. So, yung anak namin, talagang pinagpagura namin na dalhin siya sa mga scout sessions nila na at least once a week. Tapos in-encourage namin siya na maka-attend sa National Jamboree, tsaka sa World Jamboree, at maging Eagle Scout. Ang buhay ni Attorney Erwin Bautista ay isa lamang sa mga buhay ng mga magigiting na tatay, kung saan hindi lang isang tungkulin ang naging gampanin sa buhay at kinayang pagsabayin ng pag-aaral, pagtatrabaho at pagiging ama. Kailangan lamang, not only as a father, but as an individual, kung ano yung pangarap mo na marating, huwag mo lang pababayaan yung pamilya mo. Kasi baka in the process, gusto mo ma-achieve yung gusto mo mangyari sa buhay, mapabayaan mo naman yung pamilya mo. So, awa naman ng Diyos, hindi ko napabayaan yung pamilya ko. At accomplish ko pa yung gusto kong gawin na makapag-aral, makatapos. So, basta ituloy lang yung pangarap. Kasi pag sumurrender ka na, dahil nahirapan ka na, hindi mo na mararating. Sa lahat po ng mga ama, itaguyod po natin ang ating mga anak at suportahan natin ang ating mga may bahay sa
ikagaganda ng buhay ng ating pamilya. So Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay.